Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang VJ na pupunta sa ibang lungsod para makipagkita sa kanyang kasintahan. Nasa kotse siya at nakikipag-usap din sa kanyang nobya sa video call. Kahit na ikinasal na si VJ ay hindi siya kontento sa isang babae, kaya pupunta siya sa kanyang kasintahan para makipagtalik. Pero nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanya, at sinabi ng lalaki na kausap niya na may balita na tatanggalin siya sa kumpanya kaya kailangan niyang bumalik agad. Si VJ ay CEO sa kumpanya at nagsikap siyang magtrabaho para sa kumpanyang iyon kaya hindi niya papabayaan ang kanyang trabaho ng ganoon kadali. Noong mga oras na iyon ay dumadaan si VJ sa isang baryo, sinabi niya sa kanyang kasintahan na kailangan niyang bumalik ngayon. Para hindi bumalik si VJ ay naghubad ng saplot ang kanyang kasintahan sa mismong video call, dahil dito napunta ang buong atensyon ni VJ sa phone niya at nabangga ang sasakyan niya sa puno. Hindi na umandar ulit ang sasakyan at nawala din ang signal sa phone niya. Pumasok si VJ sa loob ng village para maghanap ng mekaniko. Kung saan nakahanap din siya ng isa at nakiusap siya sa kanya na ayusin ang kanyang kotse. Nakita ni VJ na napakalinis ng nayon at napakagalang ng mga tao sa isa't isa, kumuha si VJ ng kape sa isang coffee shop, may community center malapit sa coffee shop kung saan narinig niya ang tunog ng maraming tao na nagkakantahan. Pumasok si VJ sa loob ng center na iyon, doon niya nakitang maraming tao ang sumasayaw at kumakanta, doon nakita ni VJ ang isang babae na tila napakaganda sa kanya. Ngunit nang lumingon ang dalaga, laking gulat ni VJ nang makita siya, na ang pangalan ng babae ay Shanti, at nang nakita rin ni Shanti si VJ doon, medyo hindi rin siya komportable. Ang totoo si Shanti ay asawa ni VJ, nawala siya 10 taon na ang nakakaraan, at natanggap lang ni VJ ang balita na patay na daw si Shanti. Si Shanti ay nagpasya ng umuwi at iniiwasan ang mga mata ni VJ, sinundan din siya ni VJ sa bahay niya. Sinubukan niyang kausapin si Shanti ngunit iniiwasan siya nito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya na hindi ka dapat naririto, nagkakamali ka, umalis ka na rito. Nang makita silang dalawa na nag-uusap ay isang pulis ang lumapit sa kanila, kilala ng pulis si Shanti kaya nagtanong ito kung nanggugulo ba sa kanya si VJ. Sinabi ni Shanti sa pulis na kilala niya ito. Ang pulis ay nagsabi kay VJ na kailangan niya nang umalis doon sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nito ay umalis ang pulis mula roon, dinala ni Shanti si VJ sa loob ng bahay. Si VJ ay paulit-ulit na nagtatanong kay Shanti kung bakit siya nawala 10 taon na ang nakakaraan. At bakit siya nananatili dito, ngunit hindi ito sinagot ni Shanti bagkus nagpunta siya sa banyo. Nakita ni VJ mula sa butas ng susiya na naliligo siya, nakita niya din si Shanti na walang damit. Ang pagnanasa ay kumakalat sa kanyang isipan, at ngayon ay kailangan lang niyang makipagtalik kay Shanti ng isang beses. Pagkagaling sa banyo, sinabi muli ni Shanti kay VJ na dapat umalis ka na dito. Pero sabi ni VJ, kailangan muna niya ng mga sagot sa ilan sa mga tanong niya, sabi ni Shanti na wala siyang matindaan na malinaw. Pero nung pauwi na daw siya galing sa nursing home ay may lalaking nagtanong ng address ng nursing home, hindi niya na daw aniya matindaan pagkatapos noon. Sabi ni VJ bakit hindi mo ako tinawagan? Sabi ni Shanti hindi ko alam baka natakot ako na may gustong pumatay sa akin. Tapos tinanong ni VJ kung bakit siya pumunta sa nursing home, sinabihan siya ni Shanti na buntis siya noon. Tinanong ni Shanti si VJ kung nagpakasal na siya ulit. Sabi ni VJ ay oo, nagpakasal ulit ako, kasal ako kay Anita, may 2 kaming anak. Pagkaalis mo siya ang nag-alaga sa akin, at pagkatapos ng ilang araw nagpakasal kami. Ang kumpanya kung saan si VJ ang CEO ay pagmamay-ari ng ama ni Anita. Sinabi ni VJ kay Shanti na uuwi na siya sa kanya ngayon. Matutuwa si Anita pag makita ka. Sinabi ni Shanti hindi ako makakasama, hindi mo pa ba naiintindihan, na ang lalaking nagtanong sa akin ng address ay ang nagtangkang pumatay sa akin. Inutusan siya ni Anita. Mahal ka niya, laging niyang sinusubukang ilayo ang atensyon mo sa akin, at nalaman niyang buntis ako. Tinanong ni VJ kung paano nalaman ni Anita na buntis siya, kaya sinabi ni Shanti na noong araw na ginawa niya ang pregnancy test ay may party sa bahay at iniwan niya ang testing kit sa banyo pagkatapos ng test. Pagkaraan ng ilang oras nang pumunta siya muli ay nakita niyang palabas ng banyo si Anita. At ang testing kit ay nakabaliktad samantalang naiwan niya ito ng nakatuwid. Saka naintindihan ni VJ kung bakit hindi siya pinabayaan ni Anita pagkatapos umalis ni Shanti. Hindi na naman maintindihan ni VJ ang gagawin, kaya sinubukan niya makipag-physical kay Shanti. Noong una ay tinatanggihan siya nito ngunit kalaunan ay pumayag din ito. Pagkatapos makipagmikas-mikas ay sinabi ni Shanti kung paano kung mabuntis ulit siya. Sabi ni VJ na hindi ito mangyayari, at kung may anumang pagdududa pagkatapos ay subukan ito sa iyong pulang asul na testing kit.
Pagkatapos makinig kay VJ, sinabi ni Shanti kung paano mo nalaman ang tungkol sa pulang-asul na testing kit. Dinala ito sa akin ng aking kaibigan mula sa Canada, at hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol dito. Pagkatapos ay naunawaan ni Shanti na ang testing kit ay hindi binaliktad ni Anita, kundi ni VJ. At ang taong dumating para pumatay sa kanya ay pinadala rin ni VJ, ang sabuatan na ito ay hindi kay Anita kundi kay VJ. Gusto ni VJ na pakasalan si Anita para sa kanyang pera. Alam na ni Shanti ang lahat, kaya sinubukan muli ni VJ na patayin siya, sa pamamagitan ng pagpahinto ng kanyang paghinga gamit ang isang unan. Maya-maya dumating sa bahay ni Shanti ang pulis na nasa labas kanina. Nakita niya ang pulis kaya tumatakbo si VJ palayo sa likurang bahagi. At habang tumatakbo ay dumating siya sa kanyang sasakyan kung saan naganap ang kanyang aksidente. Doon ay nakita niyang may nilalabas na bangkay ng isang tao mula sa kanyang sasakyan, sa pagtingin mabuti ay nagiging malinaw na ang bangkay ay sa kanya. Ibig sabihin ay patay na siya sa oras ng kanyang aksidente, at lahat ng mga taong natagpuan niya ay mga patay na din. Ibig sabihin kahit sa kabilang buhay ay nagawa pa rin ni VJ na makipagmikas-mikas sa dati niyang asawa. At dyan na po nagtatapos ang kakaibang kwento ng pelikulang ito mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.